Cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President. Magandang araw, magandang gabi man sa ating bayang minamahal, Pilipinas! Naglabas na nga po ng pahayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ding pa rin dito sa bangayan ng ating First Lady Liza Araneta Marcos, ang kanyang may bahay, and of course, ang Vice Presidente Sara Duterte. Pinuri niya ang kanyang First Lady Liza Araneta Marcos, and of course, pinuri din naman niya ang Vice Presidente. At dito, para makuha natin ang buong narrative, pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Bongbong Marcos. First of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin, kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. Hindi masisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Liza Araneta Marcos sa naging pahayag nito laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, natural lang sa isang asawa na masaktan o magdamdam kapag nakakarinig ng mga hindi magagandang salita laban sa kanyang mahal sa buhay. Sinabi rin ng Pangulo na tiyak namang nauunawaan ni VP Sara ang ganitong pakiramdam. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya niyang dinededma o hindi pinapansin si VP Sara kapag nagkikita sa ilang event dahil sa umano'y pagtawa nito ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ngunit ayon kay PBBM, dapat maunawaan ng publiko na hindi sanay sa politika ang First Lady. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalagpas ng konti ibang masasakit at may init at bahanghang sa salita. Muli ring isinantabi ni Pangulong Marcos ang usaping dapat palitan na bilang kalihim ng Department of Education si VP Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, hindi papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Sa kabila nito ay kay Pangulong Marcos, mag-uusap sila ni VP Sara ukol sa isyong ito. Kumpiyansa ang Pangulo na maaayos rin ang problemang ito. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro, madali naman siguro plansahin lahat. Naging issue nito. At yan nga po ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na andyan pa rin ang kanyang tiwala sa kanyang Vice Presidente bilang isang kalihim ng Department of Education. And of course, lubos ang kanyang pasasalamat din sa First Lady Liza Araneta Marcos dahil nga po sa patuloy na pagprotekta sa kanya sa kabila ng pribadong buhay nito at sa tuloy-tuloy na batikos ang inaabot sa kampo naman ng mga Duterte. At dito mga idolo ay talaga namang lumalabas ngayon na talagang sadyang mabait lang ang Pangulo dahil nga po dito ay hindi ito gumanti sa mga patutsada or birada sa kampo ng mga Duterte. Ang
ating Vice Presidente ay pinagkakatiwalaan pa rin po hanggang ngayon sa ating Pangulo. Pero ang mga kamag-anak, pamilya nito, bato lang ng bato ng putik para sa kanya. Napakaswerte daw po ng ating Pangulo dahil meron siyang asawa o may bahay na kagaya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil kanya itong tagapagtanggol at pumuprotekta sa mga bumabato ng putik sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O kayo mga kababayan, nasa inyo ang pasya kung talagang tama lang ba na hanggang ngayon sa kabila ng bato ng putik ng mga kampo ng mga Duterte ay buo pa rin ang tiwala ni PBBM sa kanyang Vice Presidente bilang kalihim ng edukasyon. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating mga bayaning OFWs around the globe, and of course ang ating mga kababayan. Buhay ang lahat!